Napakaraming problema ang Cavite at isa dito ang buhol-buhol na trapiko na araw-araw na pasakit at kalbaryo sa mga Caviteño. Solusyon sa trapiko at mabilis na pag-unlad ng lalawigan ng Cavite, ang LRTA na binigyang katuparan ni Ayong Maliksi. Naniniwala si Ayong Maliksi na liliksi ang ekonomiya kapag naibsan ang trapiko. Pero pilit itong iniipit at hinaharang ng present administration. Bakit? Dahil sa politika. Mas mahalaga kay John Vic ang manalo at manatili sa kapangyarihan, kaya puro paninira ng kalaban sa politika ang ginagawa kaysa maisaayos ang pamumuhay ng Caviteño. Samot-saring isyu ang pinupukol ng kampo ni John Vic kahit walang matibay na pruweba. Marami ring maduming taktika ang present administration para mapigilan at mahinto ang LRTA project. At para mabigyan ng kaliwanagan ng lahat, narito ang tunay na kwento ng LRT Extension Housing Relocation Project sa General Trias, Cavite. Bago pa maumpisahan ang pag-construct ng LRT Extension sa lalawigan ng Cavite, kinakailangan munang maayos ang mga pamilyang maaapektuhan ng right-of-way ng LRT Extension Project hanggang Bacoor, Cavite. Ang akusasyon ng kampo ni John Vic Remulla na overpriced daw at umaabot daw ng 2.8 milyong piso kada isang unit ng bahay? Ano daw? Isa itong kalokohan, walang basehan at bawang kasinungalingan. Inaabot lamang ng 201,100 pesos ang tunay na halaga kada bahay. Hindi isinama ni John Vic sa kanyang computation ang presyo ng lupa na binili na pinagtitirikan ng mga unit dahil hindi naman pwede sa hangin o sa tubig pwedeng magtayo ng bahay. Di po ba? Ang sinasabing pondo na 500 million pesos para sa housing relocation site ay ginastos ng tama. Ito ay merong matibay na dokumento na magpapatunay na ito ay fully liquidated at completely accounted for. At para sa malinaw na computation kung saan ba napunta ang 500 million pesos na pondo, isa-isahin po natin. 125 million pesos ang presyo ng 20 hektarya ng lupa na nabili sa General Trias, Cavite. 26.5 million pesos naman ang ibinayad sa land development para sa pagsasaayos ng Phase 1. 93 million pesos naman ang ginastos sa Phase 2. At 200.7 million pesos naman ang ginastos sa pagpapatayo ng bahay. At ang unang naitayo ang 180 kabahayan na may umaabot sa halagang 36.2 milyong piso. Ito ang breakdown ng mga ginastos. Malinis, dokumentado, makatwiran at dumaan sa tamang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa pamunuan ng LRTA, walang irregularidad sa pagbili at pagdevelop ng relocation site. Siguro dapat nating liwanagin kasi ang pinupunto kasi ng tanong na yan nagkaroon ba ng graft and corruption dito? Ibinulsa ba ni Governor Maliksi at the time, congressman ngayon, yung portion ng 500 million? Hindi totoo yan dahil ito ay talagang ginamit sa proyekto, dokumentado to, liquidated, audited ng Commission on Audit ng probinsya. Tunay na isang maruming propaganda ang paratang na ito ni John Vic Remulla kay Governor Ayong Maliksi. Dahil dito, formal na naghabla ng kasong perjury at malicious prosecution si Governor Ayong Maliksi sa Quezon City Prosecutor Office laban sa kampo ni John Vic Remulla. Huwag ilihis ang tunay na isyu ng problema ng Cavite. Sa 3 taong panunungkulan ni John Vic, mas malaki pa sa problema ng LRT ang problema ng Cavite. Nasasayang ang kanyang termino sa paghahanap niya ng butas, parinig at reklamo. Harapin sana niya ang totoong problema dahil ang talo dito ay mga Caviteño. Mas magandang pagtuunan niya ng pansin ang lumalalang problema sa trapiko, pagbaha, peace and order, tumataas na bilang ng walang trabaho, kalusugan ng lahat,
at ang matinding kahirapan na dinadanas ng mga Kabitenyo. Hindi matatakpan ng parinig, pagsira, paghahanap ng butas at reklamo ang tunay na problema ng gobyerno ni John Vic. Tama na ang pansariling interes, tama na ang pagkagahaman sa kapangyarihan. Kapakanan ng mamamayan ang pagtuunan. Serbisyo at programa para sa Kabitenyo ang dapat unahin. Aksyon, hindi bakasyon. Serbisyong maliksi, hindi bagong na pamamahala. Ibalik ang maliksing gobyerno. Ayong maliksi, tunay na kampyon ng mahihirap, kakampi ng mga Kabitenyo.